mas matataas na batas. Otherwise, they will be declared as ultra vires. So medyo mas matrabaho po ito sapagkat ang nangunguna ho sa pagre-review nito ay ang committee ng rules na pinangungunahan po natin. Hindi naman po pwedeng basta i-declare natin ang mga municipal ordinances na valid and within the authority of the said sangguniang bayan or municipalities to enact. Kailangan talaga ng masusing pag-aaral at kaalaman sa mga umiiral na batas. Kaya yan ho ang isa sa pinangungunahan natin bilang chairman ng committee ng rules. At sabi ko nga po, dahil tayo ang chairman ng rules, tayo rin ho ang umuupo bilang floor leader ng Sangguniang Panlalawigan. Ang floor leader naman po, yan ang umaagapay upang maging maayos ang sesyon at yung mga pinag-uusapang mga agenda ay dumadaan sa review ng chairman ng laws. At the same time, yun hong mga magsasalita sa session, magre-report sa session, yan ho ay pinaparecognize ng majority ng floor leader sa presiding officer bago magsalita. So medyo matrabaho rin po, hindi pwedeng petiks-petiks, hindi pwedeng patamad-tamad ang inyong lingkod dahil medyo talaga ho mapagod ng konti itong mga komite na ito. At syempre po, ang isa pang komite natin ay ang Appropriation Committee. Medyo pag sinabing appropriation para sa iba, ayan budget. So, powerful committee pala yan kasi andyan ang budget. In a way ho, medyo mayroong oportunidad para makatulong sa pagpa-prioritize ng mga budget, but at the same time, nariyan din ho ang challenge sapagkat alam naman natin na napakalimitado ng resources ng pamahalaan, lalo na ng ating lalawigan, compared to the vast needs. Napakalawak at napakalaki ng pangangailangan ng ating lalawigan in all aspects, in terms of social services, health services, infrastructure, economic services, malawak, napakarami. At alam ko po na mataas ang expectation ninyo ng ating mga kababayan sa atin. Ang katotohanan ng buhay, napaka-limited naman ho ng resources natin. In fact, alam po ba ninyo na ang aming regular na binabudget lang taon-taon during the previous year and including this year ay around 800 million pesos lang. And yan po ay kasama na ang kabuuan ginagamit para pangpasweldo ng tao, pangpapondo para sa mga proyekto, para sa operating expenses ng lahat ng departamento ng pamahalaang panlalawigan. So medyo challenging ho, napaka-challenging ng Committee ng Appropriation. So lahat ho ng budget ng pamahalaang panlalawigan, regular budget, annual budget, mga supplemental budgets, dumadaan ho sa ating komite sa atin bilang chairman ng Committee ng Appropriation. Gayon din ho, yun hong mga budget ng mga munisipyo na ipinapasa at inaaprubahan naman ng mga sangguniang bayan ay dumadaan din sa Sangguniang Panlalawigan at sa ating committee, sa Committee ng Appropriation for Review. Making sure na ang kanilang budget ay naayon sa mga umiiral na guidelines, umiiral na batas ng ating bansa at sa mga circulars ng mga different agencies kasama na ng DBM at ng iba pang mga ehensya. So, time check po muli tayo. It's now 11:30 ng tanghali. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Kasama ang Bokal ng Lalawigan, Bokal Lynn Angeles, dito sa radyo natin Santa Cruz, 104.5, tuwing Miyerkules, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Lynn Angeles on board. Okay po, sa atin hong pagbabalik, bago ko po ikwento naman sa inyo kung ano ang isa pang chairmanship natin, ang committee ng environment. Hayaan po muna ninyo na batiin ko at pasalamatan ang ilan sa mga katuwang natin na medyo umalalay sa atin sa pagpapakilala ng ating programang Lynn Angeles on Board sa ating mga kababayan, mga kaibigan natin mula sa SEM TODA,
Kasama na dito si Kuya Ramil Palmeri. Salamat po sa inyong tulong. Gayon din si Kuya Ryan Pielago, ng BPB Toda. Maraming salamat. At sa inyong mga kasama, sa mga kaibigang Toda, kasamang Toda members na nakikinig sa atin ngayon at umaalalay sa atin ngayon, maraming salamat sa inyo. Ang atin ding pagbati sa Kambal Toda, sa pamumuno ng kanilang presidente, si Kuya Avelino Rodelas. Gayon din kay Kuya Mamerto Preclaro at sa kanyang mga kasama sa B-Toda. At syempre sa Baltoda na pinamumunuan naman ni Kuya Danilo Plata. Kung ano man po ang mga pwedeng maitulong ng ating programa sa inyo, kung kayo po'y mga merong announcement o merong mga pagbati o merong mga concerns na sa tingin po ninyo ang ating programang Lynn Angeles on Board ay makakatulong, naririto lamang po ang ating programa. Gayon din po, shout out sa ating mga kasama at kaibigan na sumusubaybay sa atin through Facebook Live, si Jonabel at sa ating mga kaibigan diyan sa Landi. Maraming salamat sa inyong pag-antabay sa atin, sa inyong pakikinig. Gayon din si Sir Victorio and Ma'am Lucila Rodriguez watching from Sydney, Australia. Wow! Kumusta po kayo diyan sa Australia? Sana po ay okay kayo. This pandemic is really challenging. But I hope okay kayo, ang inyong pamilya, ang inyong trabaho, gayon din po ang inyong mga mahal sa buhay dine sa ating lalawigan dine sa Marinduque. Kung ano man po ang pwedeng maialalay ng ating programa, lalo na po kung meron kayong mga gustong ipabati or ilang mga concerns na sa tingin po ninyo ay makakaalalay po tayo both on our official capacity and at the same time dito po sa ating programa ay narito po tayo. Gayun din sa mga iba pang nakikinig dito sa Facebook Live at sa radyo natin Santa Cruz. Marami pong salamat. Ito po ang unang time ng ating pag-eere dito sa radyo natin Santa Cruz at sa radyo natin Facebook Live. Thank you so much sa lahat ng mga bumabati sa atin at sa mga nagko-congratulate. Salamat sa inyo. Yes, Ma'am Weni, Nap, at sa iba pa po, si Ma'am Jonabel. Shout out sa mga taga Santa Cruz. Lalo na sa mga taga Landi. Kay Keha Balya, salamat sa iyong pagbati. At ganun din po sa atin hong pagbabalik, mamaya-maya after ng ating at ng ating pagpapakilala ng ating mga different committee chairmanships ay hayaan ninyong batiin ko maya-maya ang ilan sa mga nagbe-birthday ngayong araw na ito. Pero bago po iyon, ang isa pa hong committee na ating pinamumunuan ay ang Committee ng Environment. Ito ay isang committee nasa simula nang ako ay maging isang lokal na mambabatas dito sa ating lalawigan, sa ating bayan. Dahil nagsimula ako bilang konsehal ng bayan ng Mugpog noon ako ay bata pa. 1995, ang unang committee na aking hinawakan sa pamahalaang bayan ng Mugpog ay ang Committee ng Environment. At gayon din nung tayo ay naging bukal na simula noong 1998, and every time na tayo ay magiging bukal, ngayon ay maglalabing 2 taon na tayo sa serbisyo publiko bilang lokal na mambabatas ng ating bayan at ng ating lalawigan, ay ang Committee ng Environment ay laging napupunta po sa atin. At yan naman ay isang challenge na ating niyayakap at ang buhay ko nga po ay medyo umikot na rin sa mga issue at isyong pangkalikasan at gawaing pangkalikasan. Kahit na nga po nung ako'y pansamantalang nagpahinga sa public service, sa politika, simula nung 2005 hanggang ako'y bumalik nung 2013, ay ako rin ay yan rin hong environment and
ang ating natutukan sa Manila bilang manager ng isa sa pinakamalaking grant-making institution for environment sa ating bansa, ang Foundation for Philippine Environment. So, yan na po ang buhay na ating nakagisnan at nawa po ay ang ating mga inisyatibo ay nakakatulong naman sa ating lalawigan. So, ready na ba ang ating mga babatiin para sa kanilang birthday? Siyempre, special po. Ang ating pagbate sa ating partner. Ang ating partner sa Sangguniang Panlalawigan, napakasipag po ng bukal na ito at talagang swerte. Swerte ang lalawigan ng Marinduque for having him. Gayon din po sa ating iba pang kasamang bukal. But I would like to specially mention watching us live sa Facebook, ang ating kaibigan, Bokal Ismaelin. Salamat, Bokal Mael, for being with us, for watching us. So, ang atin hong sabi ko sa inyo kanina, ang committee ng rules, laws, and ordinances, yan ang nagre-review ng mga ordinansa na ginagawa ng mga sangguniang bayan. But alam po ninyo, ito hindi dahil ako'y magbobola, kasi sa akin, napakahalaga sa akin ang aking salita. So, I really mean it. I would like to congratulate the Sangguniang Bayan of Santa Cruz. Ang ating mga kaibigang konsehales ng bayan ng Santa Cruz na maaring nakikinig sa atin ngayon, I would like to congratulate them. At ang mga taga Santa Cruz, you are very lucky to have Sangguniang Bayan na talagang pag ni-review namin ang mga ordinansa na nanggagaling sa bayan ng Santa Cruz, ako ho as chairman ng Committee on Rules, ay medyo konti na lang ho talaga ang chinek-check namin dahil magaganda ho ang kalidad ng mga ordinansa na ipinapasa ng bayan ng Santa Cruz. So congratulations po sa ating mga kaibigan, Konsehal De La Rosa, Konsehal Morales, Konsehal Constantino, Konsehal Aguirre, ang aking partner, Bokal Meli Aguirre, Bokal pa rin pero Konsehal Meli Aguirre, Konsehal Red, Konsehal Palamos, Konsehal Acaraan, at Konsehal Nunez. At syempre, ang mga ex-officio members ng Sangguniang Bayan at gayon din sa pamumuno ng ating Vice Mayor Geraldine. Good ang mga quality ng mga ordinansa na inaakyat ng Santa Cruz sa Sangguniang Panlalawigan. Congratulations po sa ating mga katuwang sa pamahalaang bayan ng Santa Cruz, sa pamumuno rin ng ating Mayor Uy. So, ready na ba ang ating pagbate? Okay. Pwede bang magpatugtog tayo ng konti ng masayang happy birthday sa ating mga birthday celebrators ngayon? Happy birthday kay Sir Victor Leo Quesada at gayon din kay Mrs. Margie Celine Quesada. At syempre, ay, happy anniversary pala ito. Happy anniversary. Kay Ma'am Margie Celine Quesada, birthday din ni birthday din ni Sir Leo, At syempre, birthday din ho ng isang ay, kita natin dito, medyo ho batiin lang ho natin. Binabati rin natin ang ating kaibigan si hindi ko dinig masyado. Okay. So binabati rin natin ang ating mga celebrators. Kasama na rin ang anak ni Albert. Ito ang kaibigan natin, si Albert. Nag-celebrate ng birthday ngayon, si Aldrich Monteroso. Si Sir Dingson Decena, ito ay principal, I think, ng Lusok Elementary School.
At si Sir Tito Herminiano Zuleta ng Masalukot, magbe-birthday bukas. Ano ho ang handa ni Sir Tito? At syempre po, hindi ko po pwedeng makalimutan ang nabatiin ng isang napakahalagang tao sa buhay ko po. Ano ho, na nagse-celebrate ng birthday ngayon. Ang anghel po ng aking buhay at nagbibigay ng lakas at inspirasyon kay Bocalin Angeles, ang aking hong anak, para sa aking puso at sa aking isip, ang aking napakabait na anak, si Lynn Angela Isabel. Ay, Angel, happy birthday, anak. I really pray that you will always be blessed with everything that you need para maging mabuting tao, para sa Creator at para sa lahat. Mommy is really proud of you and thank you so much. I thank God for giving you to me. So, happy birthday po sa lahat ng celebrators. Happy birthday, Angel. At sa lahat ng nagse-celebrate ng birthday ngayon at sa mga darating pang mga araw ngayong buwan na ito. Okay, binabati rin po natin si Boss Reggie Rioveros ng Taytay. Happy birthday, sir! At mabuhay daw kayo hanggang gusto ninyo. Hindi po, mabuhay po kayo ng puspos na puspos hanggat ipapagkaloob ng ating Panginoon. At hari naway mahabang mahaba. Ano ho? At meron hong nagpapabati rin sa inyo. Okay. Mahal na mahal daw po kayo ng inyong pamilya. Mahal na mahal po kayo ng inyong asawa at anak. So, Kuya Reggie, happy birthday sa iyo. Mabuhay kayo. God bless you. Lahat ng ating celebrators, God bless you. At ang lagi kong binabanggit, may isang nagsabing author, sa buhay daw ng tao, 2 lang ang mahalagang dates na dapat tandaan. Una, ang araw ng kanyang kapanganakan, at ikalawa, ang araw na na-realize na niya kung bakit siya ipinanganak. So hopefully, sa lahat ng ating mga celebrators, it will be a very, very meaningful celebration sa lahat. Happy birthday po, Nanay Iska Quesada. More birthdays to come. Nanay Iska, happy birthday po. God bless you po. At nawa po'y maging biyaya pa po kayo sa maraming iba pa. God bless everyone sa ating mga celebrators ngayon. At ang atin din hong pagbati, nakikinig ang ilan sa ating mga kaibigan. Ano ho? Si Kuya Ramon at saka ito, nanay ito ni Mara. Ano ho? Si Tatay Ramon at si Nanay Maya ng fresh chicken dito. May tindahan sila. Market vendors. Binabati natin ang lahat ng ating mga kapatid na mga nagtitinda diyan sa ating palengke at sa iba't ibang establishmento na inaabot ng ating programa. Hindi lamang dito sa Santa Cruz, kundi sa lahat ng bahagi na inaabot ng ating programa na Lynn Angeles on Board. Kasama na ang ilang bahagi diyan sa Torrijos, sa Mogpog. I heard may mga ilang barangays na inaabot ng ating programa. Gayun din sapagkat tayo ay nasa radyo natin Facebook Live sa lahat po ng mga tumutunghay sa ating programa, ang atin hong pagbati. So gayun din sa Manzanos General Merchandise. Salamat po sa ating mga kaibigan dyan na nakikinig, sa Joris Glass and Aluminum Supply. Maraming salamat. Magaling itong Joris Glass and Aluminum Supply. Magaling ang quality ng kanilang mga output na may nakita akong bahay na ginawa nila at maganda. So, binabati natin ang ating mga kaibigan dyan sa Joris Glass and Aluminum Supply. Sa mga kapitanes na sumusubaybay sa atin ngayon, by the way, meron tayong mga ilang kaibigan sa barangay na
na nakikinig, ang mga on-duty na kagawad diyan sa Barangay Tawiran na ngayon ay busy diyan sa Barangay Hall ng Barangay Tawiran. Kagawad Paradero, Kagawad Pedro Paradero, Kagawad Augusto Regio. Gayon din diyan sa Barangay Matalaba, busy rin sa mga naririyan sa Barangay Hall, sa pamumuno ni Cap Nelson Gonzales. Pero on duty si Kagawad Enrique Regio, gayon din ang ating mga masisipag na barangay tanod. Ang tawag ko sa mga tanod lagi, general. Ang general ng Barangay Matalaba, ang ating mga barangay tanod, Caserio Mataa, Canilo Decena, Dulce Alba, maraming salamat sa inyo. At syempre po sa lahat ho ng mga on-duty na mga barangay kagawad at frontline workers na naririyan sa iba't ibang barangay hall or establishments or facility na ating pinaglilingkuran. Ingat po kayo, ingat po kayo at maraming salamat talaga sa inyong serbisyo sa atin. So, balik tayo dun sa magiging mga segments ng ating programa na inyong aabangan sa mga susunod na Miyerkules. Meron ho tayo na Angeles Report. Meron din ho tayong ilang mga pagbati at mga panawagan where you can use my program para kung meron ho kayong mga panawagan o pagbati o announcement, you can use our program. Gayon din, meron ho tayong isang segment kung saan nais po nating bigyan ng pagkilala ang ilan sa mga kababayan natin, mga ordinaryong mamamayan dito sa ating lalawigan na sa gitna ng pandemya ay nagpapakita ng kabayanihan. Alam po ninyo, tayo ngayon ay nasa panahon ng digmaan. Kailan lamang, noong Lunes, ay sinelebrate natin ang araw ng Pulang Lupa, kung saan inalala natin ang mga bayani ng mga nagdaang panahon. But at this point in time, sa gitna ng pandemya na ating nararanasan, we are waging war. We are in war. Nasa gitna po tayo ng seryosong digmaan, seryosong giyera, kung saan ang ating armas ay hindi mga bala at hindi mga barel, kundi ang ating armas ay ang tibay ng loob at malasakit para sa bayan at para sa ating kapwa. Bitbit ang ating mga face mask kapag tayo ay nasa labas, bitbit ang ating mga face shield kapag tayo ay hindi nag-iisa. Yan ho ang digmaan natin laban sa isang kalaban na hindi nakikita. At alam po ninyo, pag ako'y nagbabasa ng Facebook, kapag ako'y nakikinig minsan sa radyo, nanonood ng TV, sa mga balita, sometimes, ewan ko kung nararamdaman ninyo yun, sometimes the situation is already depressing and minsan ang mga napapakinggan natin at ang mga naririnig, minsan ay depressing pa rin. Pero alam po ninyo, ang aking paniniwala sa panahon ng krisis, sa panahon ng paghihirap, laging may umuusbong na mga bayani. And sometimes, hindi lang natin nakikita na may mga magagandang ginagawa, may mga magandang nangyayari, may mga maliliit at malalaking kontribusyon. Hindi lamang ang mga nasa gobyerno, hindi lamang ang mga laging binabanggit ng mga frontline workers na kaibigan natin at katuwang sa paglilingkod. Pero ang mga ordinaryong tao rin ho ay nagpapakita rin ng kabayanihan. Sapagkat sa bawat digmaan, lalo na ngayon, kailangan natin ang araw-araw ay nangangailangan ng isang bayani. At bawat isa, pwedeng maging bayani. Kaya po dito po sa ating programa, starting next week, tayo po ay magpi-feature ng mga ordinaryong Marinduqueño na maaring hindi natin nare-realize ay bahagi ng solusyon sa problemang ating pinagdadaanan ngayon. Lagi kong binabanggit, sa ating sitwasyon ngayon, dalawa lang po ang pagpipilian ng mamamayang Marinduqueño. Dalawa lamang po ang pagpipilian ng mamamayang Pilipino at ng lahat natin bilang tao. Malaki ang problema natin, malaki ang seryoso ang giyera natin laban sa pandemya, laban sa COVID-19. Dalawa lang po ang choice natin. Ang maging bahagi ng problema
o maging bahagi ng solusyon. At marami pong mga ordinaryong mamamayan na sa maliit na gawain nila ay nagpapakita ng kabayanihan. At yan po ay bibigyan natin ng pagkilala sa ating programa tuwing Miyerkules. Kung kayo po ay mga mayroong inonominate o isasuggest na mga simple o ordinaryo, maari hong simpleng nanay, simpleng teacher, simpleng driver, simpleng mangingisda, simpleng magsasaka, simpleng estudyante, simpleng kabataan, na sa simple niyang gawain ay gumagawa ng solusyon sa kung ano ang pinagdadaanan natin ngayon, i-nominate po ninyo o iparating natin sa ating programa dito sa pwede bang makuha natin kung saan natin nila i-text? Dito po, pwede ho dito sa radyo natin, iparating po ninyo sa atin hong page, yung Adeline Lynn Marciano Angeles na page. Pwede po kayong mag-nominate at ibibigyan po natin sila ng kaukulang pagkilala at meron din tayong konting gift sa kanila. Not really big gift, pero I know na something that they deserve and something that they will treasure. So, pero yun ho ay magsisimula pa sa darating na Miyerkules. Pero ngayon ho, ay hayaan po muna ninyo na bigyan ko ng pagkilala sa pamamagitan ng isang awitin ng aking paborito na si Bayang Barrios. Ito po ay ating kaibigan, and at the same time, noong ako'y nasa Manila pa ay madala sa mga gigs ng ating kaibigan. Isa po siyang lumad mula sa Mindanao at gustong-gusto ko po ang kanyang mga makabayang awitin. Ito pong awitin na ito ay handog ko sa lahat ng mga frontliners na patuloy na nagsisilbi sa ating mga kababayan sa panahon ngayon ng pandemya. Kayo po ang mga makabagong bayani ng ating bayan, ng ating lalawigan ngayon. So, sana po ay wag po kayong, salamat po sa inyong mga sakripisyo, salamat po sa inyong lakas ng loob at matinding pananampalataya sa gitna ng pandemyang ito. Sa lahat ho ng mga doktor, sa lahat ho ng mga nurses, sa lahat ho ng mga health workers, mga BHERTs, lahat ho ng mga kapatid nating nagtatrabaho sa mga hospitals, sa mga health facilities, kasama na ho yung lahat ho ng mga frontliners. Sa mga kanina ho ay umattend ako ng pagbebendisyon at pag-inaugurate ng bagong building ng Torrijos Police Station at kaharap natin doon. By the way, bisita natin dito ngayon si Brigadier General Nelson Bondok, ang Regional Director dito sa Mimaropa, at narito siya ngayon kasama ang ilang panauhin mula sa PNP. So, kasama na rin ang ating mga PNP na sabi nga ni Congressman sa kanyang mensahe kanina ay dati para lang sila sa pagme-maintain ng peace and order sa ating lalawigan, sa ating bayan. Ngayon, sila ay considered frontliners at nangunguna sa pagpapatupad ng mga regulations tungkol sa para maiwasan ang pagkalat ng COVID. So, muli po ang ating live din po tayo ngayon sa Marinduque News Network. Maraming salamat sa ating mga kapatid sa MNN sa pag-monitor sa ating programa. At gayon din po, ina-announce ko na rin po, ito hong ating programang Lynn Angeles on Board ay regular ninyong papakinggan dito sa radyo natin Santa Cruz tuwing Miyerkules.
ganap na 11 to 12 ng tanghali. Sa buwak naman ho ay magsisimula rin ang ating programa tuwing Sabado, ganap na alas 5:30 hanggang alas 6:30 ng hapon. At gayon din sa Marinduque News, sa cable TV ng Lucky 7 Channel 3 at sa Marinduque News Network, mapapanood din po natin. Wala pa ba yung ating gustong patugtugin at para po sa ating mga frontliners, sa ating mga makabagong bayaning Marinduqueño ng kasalukuyang panahon. Maraming salamat po sa inyong sakripisyo, sa inyong tulong sa ating bayan sa panahon na ito ng pandemya. Hindi alintana ang panganib sa inyong sariling buhay. Maraming salamat. Ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Aling pag-ibig pa muli po sa lahat ng ating mga katuwang sa serbisyo publiko, sa lahat ng ating mga katuwang sa paglilingkod sa panahong ito ng pandemya, kung saan tayo ay humaharap sa gyera, sa digmaan laban sa COVID-19, kung saan sa bawat araw nakakalungkot na maraming buhay ang nakikitil, kung saan sa bawat araw maraming naghihirap. Subalit naririyan kayo, sinasamahan ninyo kami sa paglilingkod, at ito po ang ating panibagong paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan, sa ating kapwa, at higit sa lahat, sana ikalugod ng Panginoon na sa atin ay umaagapay at dahilan din ng lahat ng ating ginagawa. Malalagpasan po natin ang hirap ng pandemya. Malalagpasan po natin ang lahat ng ito sapagkat sa bawat araw, sa kabila ng hirap at challenges na nararanasan natin, may mga bagong bayaning Marinduqueño na umuutlaw. At hanggat merong may esensya ng sakripisyo at pagmamalasakit para sa iba, para sa ating kapwa, walang hindi tayo malalagpasan sa tulong ng ating Diyos na lumikha. So muli, maraming salamat. At inaanyayahan ko pong muli ang lahat ng mga nakikinig, bigyan natin ng pagpapahalaga ang mga ordinaryong Marinduqueño na sa kanilang simpleng pamamaraan ay minamarapat at kumikilos upang sila makapag-contribute sa solusyon ng pinagdadaanan nating problema ngayon. So, pwede po kayong mag-nominate, mag-suggest ng inyong nakikitang pwedeng i-consider nating makabagong bayaning Marinduqueño. At ang ating programa, Lynn Angeles on Board, ay merong regalong ibibigay sa inyong mga manonominate. Marami pong salamat sa inyong antabay, pagtunghay sa ating programa. Maraming salamat. Abangan po ninyo yan. Ang makabagong bayaning Marinduqueño dito sa ating programa. Muli po ang pagpapakilala ng ating programa. Wow, napakaikli ng oras. Sa bagay, medyo late po tayo nakapagsimula kanina. No ho? Antabayanan nyo ho ulit ako sa
darating na Miyerkules. It's now 12 o'clock. Maraming salamat sa lahat po ng mga nakasama natin sa ating programa ngayon dito sa Lynn Angeles on Board. Sa lahat po ng mga nakasama ko sa initial airing natin, maraming salamat po sa inyo. Tuwing Miyerkules, happy fiesta po sa Barangay Dolores. Walang sayawan ngayon. Di man lang makapag-chat-chat, makapagtango, pero di bale ho. Mabuhay ang patron ng Dolores at hihingin natin ang kanyang tulong at awa para mas higit na pagpalain ang Barangay Dolores. Marami pong salamat sa lahat ng mga nakinig sa atin hanggang sa Miyerkules. Same time, 11 to 12 ng tanghali. Samahan po ninyo ang inyong bokal, Lynn Angeles, dito sa ating programang Lynn Angeles on Board. Marami pong salamat sa inyo at pagpalain na tayo ng Diyos. At nawa po ay it's a date. It's a date, hindi lamang dito sa Santa Cruz, kundi sa lahat ng area na inaabot ng ating programa. Gayon din sa mga tumutunghay sa atin, sa Marinduque News Facebook Live, sa radyo natin Facebook Live, sa ating page, Adeline Lynn Marciano Angeles. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ganap na alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. It's a date with Bokal Lynn Angeles. Dito sa ating programa, Lynn Angeles on Board, sa lahat ng mga OFW, sa lahat ng ating mga kaibigan sa ibang bansa na tumutunghay. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po ang lahat. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination!